Sabi ni Rimulya, I think they've been protecting Bongo. Mapait man ang naging tadhana noon ng mga Marcos sa kanilang pagkakaalis sa pwesto. Naging mabait na makiwalaan ng 31 milyong Pilipino sa naging Okay, sa vlog na ito, meron na naman akong i-share sa inyo. Itong analysis ko na naman. Grabe itong analysis ko. Kasi po, ang malaking tanong ngayon, bakit si Senator Bongo na naman ang kanilang gustong ilaglag ngayon? Bakit? Di ba? Binalita na itong si Rimulya ay nag-iisip siya na ito raw mga diskaya ay pinoprotektahan itong si Bongo. Kaya ang tanong ko sa inyo, bakit itong administrasyong Marcos, si Senator Bongo na naman ang kanilang target ngayon? Mamaya, alamin natin ang analysis ni Don Mar TV kasi nagbingo na tayo So, ito opinion ko ito. Pero meron akong naiisip na alam ko bakit ginaganyan nila ngayon si Senator Bongo. Okay? At ang nakagandahan nito ay itong si Senator Bongo ay nag-reply, nag-response itong si Senator Bongo sa sinabi ni Rimulya. At grabe yung response ni Bongo, malinaw na malinaw. Okay? At sampal ito kay Rimulya. Kasi alam niyo naman, no? 2028 is coming. And kailangan na nilang iisa-isahin na ilaglag ang mga kampon, ang mga ang mga kaalyado ng mga Duterte. Kasi kapag Duterte na naman ang mamuno sa 2028 ay goodbye lahat ang kanilang mga kabalastugan. Mamaya i-explain ko lahat yan. Okay? At heto pa, meron akong video na ipapakita sa inyo na ito ay opinion ni Ted Filon. Okay? Na napapansin na natin lahat, hindi lang mainstream media, hindi lang mga vloggers, kundi lahat ng taong bayan nakapansin na sobrang toxic na po ang gobyerno Marcos. Ngayon, ang sabi dito, dapat na ba nating purgahin itong administrasyong Marcos? Ano bang ibig sabihin ng purgahin, Don Mar? Alam niyo yung bata na maraming worms yung kanyang tiyan? Dapat na yung purgahin. Purgahin ba? Para lalabas yung mga worms, no? Lalabas yung mga, sa Bisaya pa, bitok sa tiyan. Marami ng bitok ang ating administrasyon na ito na dapat nang purgahin si Marcos. Mamaya ipapakita ko itong video na ito kasi po itong video na ito, ganito na ba ang dapat nating gawin? I-reset natin ang gobyernong ito kasi wala na po, sobrang toxic na po. Kung katawan pa yan ng tao, wala na, sira-sira na ang kanyang sistema. Wala na talaga. Okay? Pero bago ko ito itatalakay itong ating mga topic na to ngayon, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Don Mar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat?
And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay. Itong si Ombudsman Remulla, nakita naman natin yan. Ipinakita ko yan dito sa ating vlog, no? Na sinabi ni Remulla na he thinks, no? Inisip niya na ito raw mga diskaya ay pinoprotektahan raw nila itong si Senator Bongo. Okay? Sabi ko sa sarili ko, tama talaga ang mga analysis ng mga political analyst, no? Na itong pagkatalaga ni Remulla bilang ombudsman ay planado na po ito ni Bongbong Marcos. Yan ang sabi nila, ha? Which is ako naman, hesitant ako noong una. Parang, okay. Pero noong inanalyze natin na noong pinutok na yung issue na imbestigahan niya yung SALN ni VP Sara, imbestigahan niya yung Pharmaly. O kasi kung iisipin mo, ganito yan eh. SALN ni VP Sara, ang sino si VP Sara? Duterte yan. Ngayon, ang Pharmaly na gusto niyang ibalik ito na imbestigahan, sino si Pharmaly? Yan lang naman ang Duterte time. Sino yan? Si former President Duterte. At ngayon, si Bongo naman, gusto niyang obserbahan at imbestigahan itong diskaya kasi naniniwala siya na pinoprotektahan ng mga diskaya itong si Bongo. Now, sino si Bongo? Si Bongo lang naman ang matalik siguro, masabi natin matalik na kaibigan ni former President Duterte at laging nasa likod ni Duterte. At si Senator Bongo ay naging number 1 sa latest election sa Senate slate, no? Noong nagbutuhan tayo ng mga senador, si Bongo ang number 1. If Bongo is the number 1, meaning to say, buhay na buhay pa ang pangalang Duterte. Gets nyo na, ha? Ngayon, kailangan magkaroon ng ingay. Kailangan nila pintahan, ha? Kailangan nilang pintahan ng maitim ang mukha ni Bongo kasi malapit na ang 2028. Malaya nyo? Sila talagang tatlo, no? VP Sara, former President Duterte na nakakulong na ngayon pero binabanatan pa rin nila ng kung ano-anong mga issue, mga walang hiya. Pangatlo, itong si Bongo. Kasi kung ililink mo itong si Diskaya na kay Bongo, alam naman ng taong bayan kung anong ginagawa nitong mga Diskaya na ito. So kung ilink mo ang Diskaya ni Bongo, syempre masisiraan din si Bongo. Di ba? So, kita na natin ang pattern. Nakita na natin ang pattern. Heto yung balita. Ipapakita ko sa inyo. Yan. Binalita ito kahapon. In an interview on Billionario News Channels, On Point, broadcast journalist Pinky Webb, ayan, si Pinky Webb ang nagtanong nito, asked Remulla about the decision of the Diskayas not to cooperate with the Independent Commission for Infrastructures or the ICI. After learning that, okay, di ba, kung maalala natin, sinabi na ng mga Diskaya na ayaw na nilang makipag-cooperate sa ICI. Na ang ICI, binuo yan ni Bongbong Marcos. Maraming ang mga nagtataka dyan na independent kono. Independent kono, pero sablay pa rin. Malaki pa rin mga tanong sa taong bayan. Ano ba yung ICI na yan? Parang closed door hearing man yan.
Hindi man yan makikita ng taong bayan kung anong pinagsasabi ni Martin Romualdez. Di ba? So, ganito po ang nangyari. Ang mga diskaya po, di ba, sinabi ko na yan sa inyo, na ayaw na ng mga diskaya. Ayaw na ng mga diskaya pakipag-cooperate sa ICI kasi sa tingin ko, in my opinion, wala na silang tiwala dito sa ICI. Kasi siguro ito analysis ko, I might be wrong, I might be correct, papunta na sa kanila ang blame. Mga diskaya na, sila na yung biniblame. Hindi na si Martin Romualdez, hindi na si Zaldico, kasi wala naman silang, hindi naman nila pinipressure si Zaldico na makauwi. Parang may nag-utos, ito this is my wildest imagination lang. Parang nafe-feel ko na may nag-utos dito kay Zaldico na huwag ka munang bumalik dito sa Pilipinas. Diyan ka lang muna. Parang ganun yun ang naiisip ko. At di natin alam kung sino yun ang nagkokontrol. Parang sinabi, ako lang muna ang haharap dito. Si Martin Romualdez lang muna ang haharap. Parang ganun. Yun ang nafe-feel ko in my analysis. Kasi, bakit itong ICI na ito, usap-usapan na naman na gawin di umano ng state witness itong si Martin Romualdez. Nakakatawa nga di ba? Kung iisipin mo, state witness? Siya yung leader doon sa House of Representatives with that corrupt budget? Pinasa niyo yung budget na yan? Inaalaw niyo yung ang daming mga korupsyong nangyari dyan? You are held accountable of that budget proposal na binuo ninyo dyan, na useless lang yung mga kung ano-anong mga hearing ninyo dyan pagkatapos inaprobahan ng presidente. Kasi kung tutuusin nyo, kung laliman ninyo ang inyong mga isip, walang ibang mabiblame. Si Martin Romualdez at si Marcos Jr., sila yung pumirma Sila yung nag-allow ng budget na yan. The 2025 national budget. Di ba? So, after learning, si Remulla, nung nalaman ni Remulla, after learning that they would not be given full blanket immunity from the case that could be filed against them, sabi ni Remulla, I think they've been protecting Bongo. Tingnan nyo Tingnan nyo paano yung usapan papunta na doon yung direction pa ganyan. Biglang nag-U-turn. Tingnan nyo, no? Papunta ka agad ni Bongo. Diba? Nakakatawa, diba? Papunta na doon ganyan, papunta na doon. Biglang Bongo. Sabi niya, I think they've been protecting Bongo. Sabi ko, bakit naging Bongo? Biglang nagbongo, di ba? I think they've been protecting Bongo, sabi ni Remulla. The joint venture they had with CLTG, with the family of Bongo. Kasi meron itong mga kamag-anak si Bongo na nagninegosyo ng construction firm siguro, no? That's one of the people they've been protecting, to be blunt about it. Yan ang sabi ni Remulla. Ang mali dito ni Remulla, kaagad niyang nagpalabas siya ng statement dito without even researching. Okay? Walang research. Wala lang. Direkta na niyang sinabi na, alam mo, sa totoo lang, kung ang mga diskaya at ang kamag-anak ni Bongo ay may ginawang proyekto na sa tingin ni Remulla ay may anomalya, pwedeng imbestigahan yan. Walang problema yan. Pero heto yung response ni Bongo. Pakinggan natin Ito yung response ni Bongo. Ayan, itong una kay yun yung binasa natin, yung unang first two paragraphs. Ito naman yung sa gitna, itong kay Bongo. Okay?
Erase muna natin itong kay Rimulya. Ayan. Yung itong kay Bongo. Sinabi lang naman dito, lakihan natin yung kay Bongo ha. Ayan. Sabi ni Bongo, in fact, noong hearing, noong mga nakaraang buwan dito sa Senado, I think ito yung Blue Ribbon Committee ni Marcoleta. Tinanong ko sila, ang mga diskaya, sabi ni Bongo, tinanong ko sila, mayroon ba kayong joint venture with the CLTG? Ito yung kamag-anak ni Bongo ha. Sabi ng mga diskaya, yes. So totoo na merong kaugnayan sa mga kamag-anak ni Bongo. Tinanong ni Bongo, tapos na ba? Ang answer ng mga diskaya, yes, tapos na. Napapakinabangan na ba? Ang sagot ng mga diskaya, yes. So meaning to say, this is not a ghost project. This is not a substandard project. Ang tanong, nagbigay ba ng komisyon ang mga diskaya dito sa CLTG, kamag-anak ni Bongo? Yan ang hindi natin alam. Yan ang dapat imbestigahan. Pero ang tanong, sangkot ba si Bongo? Wala. Sabi nga ni Bongo, hindi siya nangingialam dyan, dito. Pangalawa, nangingialam ba si Bongo sa proyekto na yan? Siya ba ang nag-insert ng project na yan? Nakapangalan ba sa kanya yung project na yan? Di ko alam, pero sa tingin ko, wala. Di ba? So why do you have to why do you have to link Bongo na wala man siya nangingialam dyan? Okay? Wala siya. Negosyo yan ng kanyang At never si Bongo, on the record, wala pang record na si Bongo gumawa siya ng proyekto na mga infrastructure o kung anong mga flood control, walang records na nagpapatunay na si Bongo ginamit niya ang sarili niyang mga kamag-anak na mga contractors. Kasi sa tingin ko, ang focus nitong taong ito, itong si Senator Bongo, sports at health ng taong bayan. Diba? Wala namang ibang ginawa itong taong ito kundi tumulong ng mga kababayan natin. Tapos pagbibintangan nyo dyan na may kinalaman siya, sablay ka dito, Rimulya. Okay? Sabi pa dito ni Bongo, kung kamag-anak ko kasama dyan, nag-joint venture sila noong 2017, so meaning that's the time ni former President Duterte, hindi panagutin natin. Wala. Sabi naman, Bongo is very confident na kung may kasalanan ang kanyang kamag-anak, panagutin natin. Diba? Huwag niyo po ipahid sa akin ang dumi para kayo pumuti. Gets mo yan, Rimulya? Ang itim-itim mo na. Si Bongo maputi. So, huwag mong ipahid yung kaitiman mo para ka lang pumuti. Diba? So, nag-response naman dito si Vince Dizon, no? We are looking at the connections between the Diskaya and the CLTG Corporation kasi kailangan pa itong imbestigahan, no? Let us wait and see kung ano ang magiging outcome ng investigasyon ni Vince Dizon dito sa Diskaya at sa CLTG kung talaga bang nalilink ito. Yun ang usapan namin ni Ombudsman Rimulya kagabi. Yan ang sabi ni kasi ewan ko na lang ako po ay natatakot para kay Bongo na baka kung ano na naman, baka lang, I hope not, I hope Rimulya will be siguro analysis lang niya ito, hindi pa siya final, pero I hope lang Rimulya na hindi kayo gagawa ng mga ebidensya na kasi nga maggawa-gawa kayo ng ebidensya. Kasi alam nyo guys, napasabi ko, napaisip ako dito, sabi ko, bakit si Bongo naman? Sa sobrang daming mga corrupt official sa mga kongresista, sa congressman, bakit si Bongo?
tahimik na itong tao. Sabi ko, bakit si Bongo nga, no? Napaisip ako, okay, malapit na palang 2028. At itong si Bongo, kilala ito sa buong bansang Pilipinas na para rin itong si Duterte mag-isip. Ha? When it comes to malasakit, yung serbisyo publiko. Si Tatay Digong is more on malasakit, ang wala lang ni Bongo yung magalit. Hindi ganyan si Bongo hindi ba politika si Bongo is like Duterte na matapang, matakutin niya yung mga yung dapat mga mga pasaway sa gobyerno. Si Bongo friendly pa nga ito Pero kitang-kita mo talaga na grabe yung serbisyo nitong taong ito kung tumulong. Kaya nga sabi ko, unfair talaga itong si Remulla na isang kumbaga uunahin na naman nila itong issue na ito para na naman alam mo no, bilang isang ombudsman Remulla, ikaw di ka sana nakialam sa usaping pamumulitika. Di ba? Yan sana pero nakikialam ka sa away politika It's very obvious na analysis ko ito This is my own opinion. For me, ikaw Remulla, halatang halata ka na nagpagamit ka ni Marcos Jr. Sa totoo lang. First time siguro based sa aking experience sa na-observe ko, ikaw ang first ever ombudsman na sa tingin ko nangingialam sa away politika. Yun ang totoo. Okay? So, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin toxic na ang gobyernong ito. Mapa House of Representatives, Senate of the Philippines, nung una hindi pa man toxic yun, yung si Chis Escudero pa. Nung dumating itong si Soto at si Lacson, naging toxic na rin sila. Di ba? Pati itong executive branch dyan sa Malacanang, toxic rin. Di ba? Toxic na talaga itong gobyernong Marcos. Wala na. At ngayong naging ombudsman na itong si Remulla, toxic na rin ang judicial system natin. So meaning to say, the three branches of government is very toxic already. Na to the point na itong issue ng corruption ay wala na talaga. Masasabi kong hirap na itong isolve. Hirap na itong isolve. Parang na-tamper na ba? No? Yung dapat wala na talaga. Kung meron man tayong pagbibintangan, merong irarason, no? Tapos yung pinagbibintangan mo, mag-aakusa rin siya ng iba, wala na. It's very, ang gulo-gulo na talaga. Kaya may naisipan itong si Ted Filon, panoorin natin toxic na gobyerno, dapat na ba nating purgahin ito? Itong Marcos administration, ito panoorin po natin ito kasi may punto rin naman itong sinabi ni Ted Filon. Okay? Panoorin natin, pasok! Grabe talaga. So, yan ang tanong ko sa taong bayan. Ang tanong ko sa mga loyalista. Ang tanong ko sa mga dilawan. Gusto nyo pa ba ng Marcos? Kasi sa tingin ko, itong analysis ng programa ni Ted Filon, walang ibang sisisihin natin dito kundi si Marcos. Walang iba. Marcos. Kaya na. Loyalista. Pahala na kayo. Nakita ko nga yung post ni Mike Abe. Sabi niya, sino kaya ang ipapalit natin kay Bongbong Marcos sa 2028 na mapagkakatiwalaan? Pumunta ako sa comment section. Maraming nagsasabi, si Marcos na lang ang maging presidente. Prime Minister na lang siya. Sumakit yung ulo ko.
na marami pa ring mga Pilipino, mamamayang Pilipino na bulag sa katotohanan at nabudol pa rin dito sa usaping ito. Okay? So kayo mga audience ko dito sa Donmar TV, libre kayong mag-comment, mag-react, usap-usap tayo sa comment section. Anong masasabi nyo? Okay? And guys, paki-like at saka paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. Marami po ang pakaalam na ganito na po ang nangyayari sa ating lipunan. And sa mga first time lang nanood dito sa aking channel, sa Donmar TV, if this is your first time, please subscribe guys. Libre lang ang mag-subscribe. Walang bayad yan ha. Updated ka pa sa ating mga balita. See you in my next video. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.